Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan pong ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula naman dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Bago tayo magtungo sa bugso ng ating mga balita mula dito sa ating bansa, ay magkakaroon tayo ng isang espesyal na panayam. Dahil atin po nga makakasama dito sa programa ang maituturing po siguro na isang tao na magbibigay po ng inspirasyon sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood sa atin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Partikular po ang ating mga overseas Filipino workers dahil siya po ang pambato ng Asian community dyan sa Kingdom of Saudi Arabia para sa isang pageant na tinatawag po na Man of the World. Ayan. So hindi lamang po mga kababaihan ang sumasali po sa pageants dahil alam naman po natin na meron na mga male counterparts itong mga alam natin na sikat na beauty pageants. At isa sa mga tanyag na male pageants sa buong mundo, ito nga ang tinatawag na Man of the World. Kaya naman hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at makakasama na po natin ngayon dito sa Ang Pilipinas Ngayon si Sir Christian Emmanuel C. Flores, ang pambato po ng Asian Community of the Kingdom of Saudi Arabia sa Man of the World. Sir Christian, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service. Hi Ma'am Steph, good afternoon dyan sa Philippines and good morning dito sa Saudi Arabia. Maraming yes po, go ahead po. Yeah, it's nice to be in your program, Ma'am. Maraming salamat po Sir Christian sa pagsama niyo po dito sa ating programa. Sabi ko nga po isang espesyal na panayam ito dahil bukod sa pagiging pambato nyo po dyan sa Man of the World na pageant ay syempre dahil ang ating mandato dito sa Radyo Pilipinas World Service ay itampok ang kwento ng ating mga overseas Filipinos, partikular ang ating mga overseas Filipino workers o OFWs dahil nataon po na itong si Sir Christian ay isa pong OFW. Kaya siguradong makaka-relate po ang ating mga tagapakinig. So Sir Christian, sino si Christian Emmanuel Cunanan Flores sa likod ng pageant po, sa likod ng mundo ng pageantry? Maaari niyo po bang ipakilala po muna ang inyong sarili sa atin pong mga tagapakinig? Ayun nga po kasi Christian Emmanuel Torres from Pampanga. Actually, I'm a teacher by profession, but now I'm working as a coordinator in Durams. I'm with Mr. Arling, the one you had before. Yun nga po, I am a breadwinner. I'm working for my family. I'm supporting them. I am an OFW here in Kingdom of Saudi Arabia. Sir Christian, gaano na po kayo katagal dyan po sa Kingdom of Saudi Arabia? Para lang po sa mga hindi nakakaalam kasi kada may dumadaan po na Filipino community member dito sa aming himpilan ay laging yan ang aming tanong. Ilang taon na po ba kayong OFW dyan sa Saudi Arabia? Ma'am, technically magpo 4 years na po ako.
Pero kasi last year nag-exit kasi ako. I was teacher here for 2 years. Kaso yun nga, na-depress tayo last 2 years. Then nung binigyan tayo ng ano ng Diyos, ng sign ng Diyos na bumalik kasi kaya na natin. Then bumalik tayo kay, yun nga, si Mr. Arlene Navarro ang nagbigay sa atin ng trabaho. Binigyan niya ako ng opportunity again to work and to build myself from what happened. So, as I'm working now as a coordinator for almost a year now. So technically 4 years na ako dito sa Saudi Arabia. Bago po kayo napadpad diyan sa Saudi Arabia kung saan nga po ay for now or so far ay 4 years na po kayo diyan sa naturang bansa. Ay saan po kayo sabi niyo nga taga Pampanga po kayo, no? Pero ano po yung masasabi na dahilan kung bakit from Pampanga ay pinili nyo pong makipagsapalaran sa Saudi Arabia? Actually, ma'am, marami po kami magkakapatid. And most of my brothers and sisters ay magka-college na. And I think yung sitwasyon na yun, hindi kayang i-shoulder lang ng parents ko eh. So I've decided to go abroad, at least para ma-achieve nila yung dreams nila, yung chosen degree nila na gusto nilang tapusin. Kasi I wasn't able to do that. My profession was not my dream. Ito lang yung kaya namin. So before kasi I was a janitor, para lang makapagtapos ako, nagpa-part-time pa ako sa waiter to achieve, to finish my college. Ay, yun yung ayokong maranasan ng mga kapatid ko, kaya nakapag-decide akong mag-abroad. Yung bang, pag kailangan nila makipagtrabaho, kailangan nilang kunin yung course na hindi nila gusto. So, ang sinabi ko sa sarili ko, I'll go abroad, work there, work here in Saudi Arabia. For me, in order for me to support them, na nakafocus lang sila sa gusto nilang course. Yun yung pangarap ko talaga para sa kanila. They are my reason kasi my family is my everything. Thank you for sharing that to us po, no, Sir Christian. Ito naman po, no, ngayong syempre nandyan po kayo sa Saudi Arabia. Bilang isang Filipino community member sa naturang bansa, paano niyo po ba mailalarawan ang inyong pamumuhay diyan sa Saudi? Kumusta po ang inyong mga pakikipag-ugnayan with other Filipinos? Syempre dahil nabanggit niyo na rin po si Sir Arlene kanina. Ma'am, personally okay naman po dito sa Saudi Arabia. Unlike before, di ba, nagkukulang tayo sa pera to buy. But Saudi Arabia gave me opportunity to get what I want and what I need. Pagdating naman po sa pakikitungo sa kapwa Filipino, yun naman po yung kailangan natin, makisama tayo sa kanila. Kasi wala tayong masasandalan dito kung hindi kapwa din natin Filipino. So at the end of the day, kami rin din po yung magtutulungan dito. Yun po. Eto naman po siguro, no, tayo pupunta na sa inyong, kumbaga, pupunta muna tayo more on, no, sa inyong journey as an OFW sa Saudi Arabia bago po yung mismong pageant journey dahil yan ang pinaka highlight, no, ng ating panayam po sa inyo. So dahil nabanggit nyo po, no, yung inyong paglalarawan sa inyong pamumuhay diyan sa Saudi Arabia, ano po yung masasabi na pinaka malaking hamon po, no, na naranasan nyo po bilang OFW sa naturang bansa? Actually, ma'am, homesickness talaga yung number one na hamon sa amin bilang OFW. Siyempre, nami-miss po namin yung dati naming buhay. Philippines is far different from this country, especially the culture po. So, yun po yung namin, kung di tayo sanay na tumira dito sa ganitong kultura, yun talaga homesick tayo. Pero in God's grace, by God's grace, nalalagpasan naman po natin yun. Meron naman po tayong parang communication through phone sa family natin na nagpapalakas sa loob natin. And that's why. Ito naman po, no, Sir Christian. Paano naman po nakakaapekto naman po, no, given na kayo po ay isang OFW, paano po nakakaapekto ang pagiging OFW sa inyong pananaw sa buhay at sa inyo pong kumpiyansa bilang isang individual? Kasi po tinuruan ako ng pagiging OFW na maging matatag at matapang. Totoo lang po. Yun po yung natutunan ko dito. Wherein sa lahat ng bagay, kailangan ko lumaban para sa sarili ko at para sa pamilya ko. Yun po.
Mm, mm. At eto naman po 'no, ano po ang mga masasabi po na inyong, natutunan, ah, sa inyong, pananatili within 4 years po ng inyong pananatili sa Kingdom of, Saudi Arabia, na puwede niyo pong maibahagi sa ating, mga kumbaga mga kapwa niyo po na OFWs? Sa paninirahan ko po dito sa Saudi Arabia, isa lang yung natutunan ko is to give respect to everyone. Kasi we have different culture and beliefs. So we have to put respect at the top of everything that we do. Kasi po, we do not have the same food on plate. We do not have the same mindset when we are dealing with different people po, especially yung sa mga local dito. At saka mga dayuhan po, tulad ng mga Bangladesh, Indian. So in everything you do, you should put respect for you to be respected. Yun po yung natutunan ko dito. Mm, mm. At sa kabila po ng pagiging abala niyo po 'no, sa inyong trabaho and of course 'no, dahil may kasabay pa po kayong, pinagkakaabalahan na, pageant 'no, ay paano niyo po napapanatili 'no, ang inyong, passion at personal growth? I'm actually always looking forward sa mga goals ko. And through that, nag-grow po talaga ako kasi pinagtatrabahuan ko siya through learning. Kasi I'm the person who always wants to learn. So whatever I want in life, I make sure na pinag-aaralan ko po siya for me, in order for me to apply it to myself and to achieve everything that I want in life. Yun po. Mm, mm. Eto naman po 'no, dahil, nababanggit na natin, kanina pa yung inyong, pageant, journey dahil eto po mismo 'no, ang talagang pag-uusapan po natin ngayon. Sir Christian, paano po kayo, napili 'no, bilang kinatawan ng, Asian Community of KSA, dito nga po sa Man of the World pageant? Actually po, meron kaming national pageant dito that was held in Jeddah that was called Mr. Elite po Society. We had our pageant here. Tapos po, we competed. Then, yun nga po, I am selected as the man of the world. They did the deliberation and they thought of who's capable and fit for that particular pageant. We actually had 3 crowns: the Majestic, Mr. Majestic, the Mr. Universe, and the Man of the World. And I'm lucky that I was chosen to be one. Mm, mm. Eto naman po 'no, siyempre ito gusto po naming malaman, ano po ba yung, nagsilbing inspirasyon niyo po, para sumali sa mga ganitong klaseng kompetisyon? Yun nga po, ma'am, I was bullied when I was high school. I'm very vocal about this, even in my advocacy. And kasi before, ma'am, pag ikaw sumasali ka ng pageant when I was high school, isa kang heartthrob. You'll get a lot of attention. You are being respected. Kaya nga sabi ko one day, aayusin ko yung katawan ko. I'll make myself physically fit. I'll make myself presentable para hindi na ako mabully. So that yung attention and respect na binibigay ng mga ibang tao sa mga lumalaban ng pageant inside the campus, and I will receive the same thing. So ganun po ako naging inspired. So naging inspiration ko is yung mga bully ko before. Like, hindi naman po negatively. Like, I'm telling myself na kung ano sinasabi nila before sa akin na wala akong ma-achieve. And I'm now here achieving those goals. And I've already achieved some. Yung po yung inaano ko sa isip ko. Hindi pa ako ng sakit na loob. Pero, ang ginawa ko po kasi is, they are my top priority pagdating sa motivation ko. Nasabi ko, kaya ko. In everything that I want in life, I will achieve it because of my determination and dedication. Yun po. Ito naman po 'no, very, curious kami 'no, kasi siyempre although nakikita naman namin 'to 'no, sa ibang mga uri ng pageants, yung matatawag po na preparation. Pero sa inyong part po, Sir Christian, paano po kayo, nag-prepare 'no, bago sumabak doon sa mismong, Man of the World pageant? Physically po, ma'am, actually talagang nag-cut po tayo. Kasi I was 89, almost 89 pagdating sa weight po and yung taba natin. So, nag-cut po talaga ako and too much exercise as in kasi po, kailangan po nating lumaban kasi I'm not although I'm representing the Asian community,
I will stand there as myself. Ako na po yung ibabash if ever hindi natin yung standard nila. So we have to be prepared in terms of physicality. So nag-gym po ako, talagang binilang ko yung diet ko, nag-calorie deficit ako. At the same time, talagang siniset ko yung mental state ko. So whatever happens, ready dapat ako. So yun nga po, from 89 now down to 78 kilos. And may mga lumilitaw na po ulit from my previous body. Kasi tumaba po tayo kasi I thought mag-stop na ako sa pageant, but God gave me the opportunity to represent the Asian community on the international stage. Tapos po yun nga, mentally, I'm practicing myself. I'm telling myself, I'm talking to God, nabigyan niya ako ng mental strength para maging stable ang mental health ko pagdating sa competition, and I will accept whatever happens and enjoy the moment. Yun po. Ito naman po, no, Sir Christian, ano po yung mga, kumbaga yung masasabi niyo po na pinaka-challenging po, no, na bahagi ng inyong pageant journey bilang kayo din po ay isang OFW? Ang pinaka-challenging para sa akin actually, ma'am, is talaga yung diet. Diet ko po talaga. Kasi I was crowned less than a month ago. So, kailangan ko pong humabol sa katawan, and I don't have enough time to do that. So, kailangan mag-crush talaga ako. Although, I really want, ang dami po kasi masarap na pagkain dito sa Saudi Arabia, to be honest. So, I have to control myself from my previous habit. And mentally naman po, syempre po, yung pag-overthink. Hindi naman po natin maalis yun. Minsan po dumarating talaga sa time na nag-overthink tayo. Pero what I'm usually doing is that, kasi as what I've said sa last part ng ko, always talk to God because everything is possible with Him. Nothing is impossible. Yung po laging yung ginagawa ko para magkalmado po yung utak ko. And I believe whatever happens, it's God's plan. Yung po lagi kong Even though in difficult times na nag-overthink ako, I'm always ending na kumakausap ako sa Diyos. And that's what's the most important part. Although kayo po ay pambato po, no, ng Asian community sa KSA for the Man of the World pageant, ay paano naman po kayo sinusuportahan po, no, ng ating Filipino community mismo dyan sa Saudi Arabia para sa inyo pong laban? Actually, ma'am, if you know Mary Jane Tupas po, Ma'am Mary Jane Tupas, she's one of the most famous OFW leaders here, or community leaders here. I mean, siya po yung nagiging advisor ko. Siya ang nagbibigay sa akin ng mga words of wisdom para lumakas yung loob ko, para galingan ko sa darating na laban. At the same time, ma'am, together with Mr. Arlene, sila po naglingon ng mga financial needs ko pagdating sa wardrobe. And I am very grateful na most of the Filipino communities here talaga nag-contribute sila para mapagpatuloy ko yung laban na ito internationally. Yun po yung nagiging tulong nila. Bukod sa mga salita nila, yung mga good luck nila, yung mga wishes nila sa akin, yun po yung pinangahawakan kong tulong nila. Kasi I'm very grateful na ginagawa nila yun para sa akin. Ito naman po, Sir Christian, no, bilang kinatawan po, no, not just ng Filipino community kundi ng buong Asian community diyan sa Saudi Arabia, ay paano nyo po ba ipinapakita po, no, o ipapakita ang kultura at halaga ng pagiging isang Pilipino o pagiging isang Asyano sa international stage? Ayun nga po, actually magpapakilala ako ng iba't ibang kultura, especially yung kultura dito sa Saudi, sa pagdating sa international stage. Wherein Saudi, yung mga misconception about Saudi, yung ipapakilala ko sa international stage. Kasi Saudi was known for negative things. Yun nga po, just to tell you a story, may mga, before po kasi when I was a child, I think mga Muslim, mga masasamang tao. So that's what I want to remove from the stigma from society. So whoever I talk to, regardless of the nationality, yun yung ikukwento ko sa kanila pagdating sa international. Na it's always the respect, and it's always you should always not believe what you think is right, but what you think, what you find out, what you found out what is true and right. Yun po.
At syempre bago ko po kayo pakawalan, Sir Christian, ano na lamang po ang inyong mensahe sa mga kapwa niyo po na overseas Filipino workers, OFWs na nangangarap din po no na maabot ang kanilang mga pangarap no, tulad na lamang po siguro no ng pagsali sa isang pageant sa kabila po ng mga kinakaharap na pagsubok. Always believe in yourself kasi walang maniniwala sa'yo kundi yung sarili mo. And if you have a dream, achieve it. Never doubt yourself. Never listen to those doubters. And last part, and the most important part, I mean, is to always talk to God. Kasi whatever you wish for, once you give it to Him, He will grant you. Always pray and be blessed to God. And with that po, maraming salamat Sir Christian sa pagsama niyo po dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa uulitin Thank you so po, much po. probably after the pageant ay makakuha po kami ng updates. God bless po at syempre good luck po sa inyong laban Thank sa you Man po. of the World pageant. Thank you so much po, ma'am. Maraming salamat din po. At atin po nakasama dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon, ang pambato po ng Asian Community of the Kingdom of Saudi Arabia sa Man of the World pageant at isa rin pong overseas Filipino worker, walang iba kundi si Sir Christian Emmanuel C. Flores. Tayo muna ay magkakaroon ng ilang mga paalala mula sa ating himpilan at sa ating pagbabalik ay dadako na tayo sa ating balitaan. Uy, nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or troll post at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS, at Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. VOG. Ito ay isang uri ng air pollution na galing sa pulkan. Ito ay nagtataglay ng sulfur dioxide na kapag nalanghap ay maaaring magdulot ng pag-ubo, hirap sa paghinga, pangangati ng lalamunan, paninikip ng dibdib at iritasyon sa mata. Mapanganib ito para sa mga taong may hika, sakit sa baga, sakit sa puso, matatanda, buntis at mga bata. Anong mga dapat gawin kapag may VOG? Iwasan ang outdoor activities. Kung kinakailangan lumabas ng bahay, magsuot ng N95 face mask. Kung may iritasyon sa mata, dahan-dahang banlawan ng mata gamit ang malinis na tubig. Dalasan ang pag-inom ng tubig kung sakaling makaranas ng paninikip ng dibdib o hirap sa paghinga. At kung patuloy na mahirapan sa paghinga, dalhin ang pasyente sa pagamutan. Maging alerto at ingatan ang sarili mula sa panganib na hatid ng VOG. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Tayo po ay nagbabalik na sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon ay at dadako na tayo sa ating balitaan. Unang-una na dyan, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bumisita sa mga nasunugan sa Parola Compound nitong nagdaang weekend. Hindi bababa sa 40,000 pisong tulong pinansyal para sa mas mabilis na muling pagtatayo ng kanilang mga tahanan, ipagkakaloob sa mga biktima ng sunog. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar. Binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga nasunugang residente ng Parola Compound sa Maynila nitong nagdaang weekend na umabot sa Task Force Charlie
Sa naging mensahe ng Pangulo ay tiniyak nito sa mga apektadong residente na ibibigay ng pamahalaan ng lahat ng tulong at pangangailangan ng mga taga-parola. Bukod sa mga hygiene at family food kit ay mayroon din, sabi ng Pangulo, na food pack at tulong pinansyal. Sumatotal ay hindi bababa sa 40,000 pisong financial assistance ang ipagkakaloob sa mga biktima na kung saan 10,000 ay manggagaling sa DSWD at 30,000 piso naman ay galing sa NHA. Bukod pa dito anya ang manggagaling na tulong mula sa lokal na pamahalaan ng Maynila at building materials na magmumula naman sa DSUD. Pakinggan natin ang magkasunurang pahayag ni Pangulong Marcos at ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. Dito may namumuno ng NHA, meron pa ng ang rebuilding, bibigay din ng 3,000. Now, yung inanunsyo ng ating Pangulo, una, 10,000 cash relief assistance galing sa AIX ng DSWD. Then yung 30,000 ay galing sa National Housing Authority, pang-rebuild na yon, pang-recovery na yon. Pero gusto ko rin magpasalamat sa lokal na pamahalaan ng Maynila sa pamumuno ni Mayor Isko Moreno dahil meron din silang sarili pa nilang financial assistance. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, aabot sa 1,559 na mga guro at mga school head sa rehiyon ng Caraga ang nabigyan ng matagal nang hinihintay na promosyon sa ilalim ng Expanded Career Progression o ECP system ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Isigawa ang kanilang panunumpa sa isang mass oath-taking ceremony sa Agusan Valley Convention Center sa Agusan del Sur bilang pagkilala sa kanilang dedikasyon at mahabang panunungkulan sa serbisyo publiko. Sa mensahe ng Pangulo na binasa ni Special Assistant to the President Antonio Lagdameo Jr., tiniyak ang patuloy na suporta ng pamahalaan sa kapakanan at pag-unlad ng karera ng mga guro. Ayon sa Pangulo, layunin ng ECP system na magbigay ng mas malinaw na landas sa promosyon at pagtaas ng sahod ng mga guro kahit walang bakanteng posisyon. Binigyang diin din niya ang pangako na wala ng public school teacher ang magretiro na nasa ranggong Teacher 1. Iniulat naman ng Department of Education na kabilang sa mga na-promote ang mga gurong may mahabang taon ng serbisyo kabilang ang mga malapit ng magretiro. Sa kabuuan, patuloy ang pamahalaan sa pagpapatupad ng mga hakbang upang mapabuti ang kapakanan, benepisyo at kondisyon sa trabaho ng mga guro sa buong bansa. Kaya't marami pa tayong ipatutupad na programa para sa kapakanan ng ating mga guro. Inaprubahan na ang halos 33,000 bagong teaching positions ngayon 2026. Binawasan natin ang mga administrative paperwork na matagal nang inaangal ng ating mga guro. Hindi lang mga posisyon ang dinagdag natin, pati na rin ang mga benepisyo. Kailangan ninyong magpahinga at i-enjoy ang inyong 30 araw na uninterrupted annual vacation service credits. Special Assistant to the President Antonio Lagdameo Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, nakaantabay naman si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa search and rescue operations na gumugulong o sa gumuhong 9-story hotel building na itinayo sa Balibago, Angeles City, Pampanga. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, nagpapatuloy ang operasyon dahil may sign of life kasing naririnig ang mga otoridad mula sa gumuhong gusali. Aniya,
posibleng may 20 construction workers pa ang naipit sa gumuhong debris. Samantala, bilang ang BFP ang nangunguna sa rescue efforts, hinati sa 4 ang operational sites ng gumuhong gusali para mapabilis ang operasyon. Nakaalalay naman sa operasyon ang Philippine Army, Philippine Coast Guard, Philippine National Police, MMDA at Angeles City LGU. Samantala, naka-standby ang heavy equipment ng DPWH sa sandaling payagan ng BFP ang deployment nito. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, kinumpirma ni Bureau of Fire Protection o BFP Central Luzon Public Information Unit Chief Fire Superintendent Maria Lea Sahili ang ikatlong nasawi sa gumuhong 9-story building sa Balibago, Angeles City, Pampanga habang nasa 17 katao pa ang nawawala. Batay sa pahayag ni Fire Superintendent Sahili sa programang Global na Tayo ng Radyo Pilipinas World Service, dakong alas 7:20 ng umaga nang nakuha ang labi ng ikatlong nasawi mula sa mga debris ng gusali. Dagdag pa ng BFP Central Luzon official na ang labi ng mga nasawi ay nasa San Rafael Lazatin Hospital kabilang na ang nasawing Malaysian national. Muling ipinagbigay alam naman ni Fire Superintendent Sahili na patuloy ang ginagawa nilang rescue operations hanggat may signs of life pa silang naririnig kasama ang iba't ibang ahensya ng gobyerno maging ang lokal na pamahalaan. And sa kasamaang palad po, nadagdagan po ang ating casualty, 3 na po ang ating patay. Ngayon, meron po tayong isang retrieval operation sa isang sector and 17 po yung ating estimated na reported missing pa po. So, yun yung ating pinaka-latest update as of this morning. Bureau of Fire Protection o BFP Central Luzon Public Information Unit Chief Fire Superintendent Maria Lea Sahili. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, publiko pinaiiwas ng pambansang pulisyan na lumapit sa gumuhong gusali sa Pampanga upang hindi maantala ang nagpapatuloy na operasyon. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni J. Mark Dagala. Maigpit na nakikipag-ugnayan ng Philippine National Police sa mga lokal na otoridad at Emergency Response Unit kasunod ng pagguho ng isang ginagawang gusali sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga kahapon ng umaga. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., agad na nag-deploy na kanilang mga tauhan ang Police Regional Office 3 sa lugar para umalalay sa rescue at retrieval operations gayon din sa pagmamando ng trapiko sa lugar. Sa katunayan, nasa 175 mga pinadalang pulis sa lugar para tulungan ng Bureau of Fire Protection, Armed Forces of the Philippines at City Disaster Risk Reduction and Management Office ng Angeles. Batay sa datos ng BFP, isang Malaysian national ang kumpirmado nasawi habang nasa humigit kumulang 20 pa ang nasagip mula sa gumuhong siyam na palapag na ginagawang hotel. Dahil dito pinaiiwas ng PNP ang publiko sa lugar na iwasan muna ang naturang lugar sa pagguho upang hindi mabalama ang nagpapatuloy na operasyon. Para sa Bagong Pilipinas, J. Martigala, Radio Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay pa ring ulat, Department of Social Welfare and Development o DSWD nakaagapay na sa mga individual na apektado ng pagguho ng gusali sa Angeles City, Pampanga. Ang kabang ulat ihahatid naman sa atin ni Mary Ann Bastasa.
Tumutulong na ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga pamilyang naapektuhan ng pagguho ng gusali sa Angeles City sa Pampanga. Agad na kumilos ang DSWD Field Office sa Central Luzon para alalayan ang ilang residenteng pansamantalang nananatili sa mga temporary shelter habang isinasagawa na rin ang assessment para matukoy ang kanilang agarang pangailangan at kung kinakailangan magbukas ng evacuation area. Kasabay nito, nagsimula na rin ang pamamahagi ng family food packs at iba pang relief items sa mga apektadong pamilya. Nagbigay na rin ang DSWD ng paunang cash assistance alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking walang mapapabayaan sa naturang insidente. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, patuloy namang nakabantay ang Bureau of Immigration o BI sa posibleng galaw sa paliparan ni Senador Ronald Bato de la Rosa na pinaghahanap ngayon ng mga otoridad. Sa isang panayam sinabi ni Immigration Spokesperson Dana Sandoval na hanggang sa kasalukuyan ay wala pa silang nakikitang record na nakalabas ng Pilipinas ang senador. Tiniyak naman ng Bureau of Immigration ang agarang pakipag-ugnayan sa mga kaukulang ahensya ng gobyerno sakaling mamataan ang senador sa mga paliparan. So far po, wala naman po siyang recent travel doon sa ating monitoring natin. And as per record po, medyo matagal na yung last na kanyang travel. Si Immigration Spokesperson Dana Sandoval. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, karamihan ng mga Pilipino ang nagpahayag ng kahandaang ipagtanggol ang teritoryo ng bansa, partikular na ang West Philippine Sea o WPS, laban sa anumang banta sa ating soberanya. Ito ang lumabas sa pinakahuling national survey na isinagawa ng Okta Research kamakailan. Sa panayam sa programang Global na Tayo ng Radyo Pilipinas World Service, kinumpirma ni Okta Research Fellow Professor Guido David na ang naturang pag-aaral ay ginanap mula Marso 19 hanggang Marso 25 ng taong 2026. Ginamitan ito ng pamamaraang face-to-face interviews sa may 1,200 respondents sa buong bansa at nagtataglay ng margin of error na plus-minus 3%. Ayon kay Professor David, ang tanong na sinagot ng mga respondents sa survey ay, I love my country and I am committed to support the government defending its territory and sovereignty including the West Philippine Sea, o sa Tagalog, mahal ko ang aking bansa at ako ay nakatuong suportahan ang pamahalaan sa pagtatanggol ng teritoryo at soberanya nito kabilang ang West Philippine Sea. Binigyang diin pa ni Professor David na batay sa datos, inaasahan na 3 sa bawat 4 na Pilipino ang nagtataglay ng mataas na antas ng patriotism at handang tumayo para sa kapakanan ng Pilipinas. Itong survey was conducted March 19 to 25 of this year with 1,200 respondents nationwide, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, at may margin of error na plus-minus 3%. Ang katanungan dito, ito yung statement, I love my country and I am committed to support the government in defending its territory and asserting sovereign rights, including over the West Philippine Sea. Mm-hmm. So naman, tinanong natin kung agree sila sa statement na yan. Kaya expect na mataas naman talaga yung result dito. Pero 76%, mataas siya. Okta Research Fellow Professor Guido David. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Sa iba pang mga balita, Senadora Amy Marcos nanawagan kay Senate President Alan Peter Cayetano na ipagpatuloy na ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee tungkol sa flood control anomaly. Narito si Nympha Asuncion para sa report. Nanawagan si Senadora Amy Marcos kay Senate President Alan Peter Cayetano na ituloy na muli ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa katiwalian sa flood control projects. Sa kanyang social media post, nakatag rin si Senadora Pia Cayetano na nahalal bilang bagong chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Pinapanawagan ni Senadora Amy sa Senate President na tanggalin anya ang lahat ng takip sa flood control corruption at ilabas na ang katotohanan. Hiniling rin na ipatawag ang 18 Marines, si dating Congressman Zaldico at mga bersamin. Matatandaan na sa chairmanship ni Senador Ping Lacson sa Blue Ribbon Committee, pinasabpi na pero hindi sumipot si Zaldico na matagal nang nagtatago sa ibang bansa. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, naglabas ng bagong pulisiya ang United States Citizenship and Immigration Services o USCIS kung saan kinakailangang bumalik ng foreign nationals na nasa Estados Unidos kabilang na ang mga Pilipino sa kani-kanilang home country upang mag-apply para sa green card. Sa programang Global na Tayo ng Radyo Pilipinas World Service, ibinahagi ni Philippine Embassy in Washington DC Consul General Zoilo Velasco na itinuturing ng Estados Unidos ang proseso ng adjustment of status na isang individual na nasa naturang bansa na isang extraordinary matter of discretion o administrative grace kung saan hindi dapat na supersede iyong legal na proseso ng pag-apply ng immigrant visa. Ani Conjen Velasco, ibig sabihin din ito na dapat mag-apply ang individual ng immigrant visa sa isang embahada o konsulado sa kanyang home country. Ayon naman sa opisyal, mayroon namang mga exemption sa polisiyang inilabas ng USCIS. Ang general na consequence po nitong polisiya na inilabas ay kung nagbabalak silang mag-apply itong mayroong legal status sa Estados Unidos bilang temporary mga non-immigrants tulad ng temporary worker, estudyante at iba pang kategorya ng nabanggit niyo ay kailangan nilang umuwi ng Pilipinas. Ngunit ito naman dahil nagkaroon din ng clarification ang USCIS on the same day na basically kasi nga nagkaroon ng backlash din nung inannounce nila ito at nilinaw nila na may mga kategorya na maaari pa rin mapagpatuloy ng kanilang aplikasyon habang sila ay nasa Estados Unidos lalo na kung ito ay nagbibigay ng economic benefit sa Estados Unidos o naayon sa kanilang national interest at mukha namang magbibigay pa ng mga karagdagang alintunin at klarifikasyon ng USCIS sa paparating na araw. Kaya hindi pa naman talaga sigurado kung ano talaga ang epekto nitong bagong polisiya. Si Philippine Embassy to Washington DC Consul General Zoilo Velasco. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At yan na po ang mga pinakamaiinit na kaganapan para sa araw na ito. Samantala, didiretso na tayo sa bugso ng ating mga regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dadako na tayo sa rehiyon ng Luzon. 90 kilo ng basura na kolekta sa scuba sorero ng DENR sa Rehiyon 2. Ang kabang ulat ihahatid sa atin ni April Racho mula sa Tugigaraw.
Ngan nga ni siya mapulo kilo a basura tinakolektar itinaangay a coastal clean-up ana awagan kas isko basurero kadagiti igit ti baybay ti probinsya ti Cagayan, Isabela ken Batanes. Iti panangidaulo ti Department of Environment and Natural Resources wenno DNR ti aktibidad ket pasut ti Ocean Month celebration ita Mayo nga addaan tema Sustaining Ocean Health, Sailing Resilient Nation nga aggandat a mapagtalinaed ti salun at ti baybay para iti sustainable ken natubker a komunidad. Nasurok duwa gasot a volunteers manipod iti pribado ken para publiko sektor tinakipasat iti clean up karaman dagiti agtutubo nga isut ng dalus iti mapatapatan na surok 2 hektarya dagiti coastal areas iti rehiyon. Naamo nakaaduan ket pet bottles, food wrappers, nylon ken dagiti tali ken lata sigon iti DNR ket kadawian ang naggapu iti arami ti tao ken nagtultuloy a pangta iti sanun at ti baybay ken dagiti marine resources. Malaksi dagiti talo a clean up sites iti Santa Ana, Cagayan, Palanan, Isabela ken Basco, Batanes na isayang katpay ti river ken roadside clean up kadagiti probinsya ti Quirino ken Nueva Vizcaya kas panikipagkaykaysa iti selebrasyon ti Ocean Month. Manipod syudad ti Tuguegarao dayti na April sa Lucon Ratio para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Ratio mula sa Tuguegarao. Tayo dadako na sa Baguio City. Baguio City magsisilbi bilang isang major tech voc hub. Ang kabong ulat ihahatid naman sa atin ni Jong Monar. Agserserbi akas major hub para ti technical vocational education and training iti syudad ti Baguio iti interong rehiyon Cordillera. Daytoy katsigon ken Technical Education and Skills Development Authority Cordillera Regional Director Glenn Murphy. May basar ti datos manipod ti 88 nga technical vocational institutions iti interong rehiyon, 57 ti operate iti syudad, manipod mat iti 20 nga assessment centers ket 14 iti masarakan iti syudad ti Baguio. Gapot ti daytoy butaktak ni Murphy manipod iti nailatang sangagasot 15 nga milyon na pesos sa pondo para ti scholarship program ti TESTA para ti interong rehiyon iti syudad ti Baguio ti agnumar ti kadakkelan nga pondo nga 54 nga milyon wenno 47.1% para ti total scholarship slus nga 1,575. Nailawlawag dagiti naso nga programa iti mang suporta iti VETCAS iti Training for Work Scholarship Program, Tulong Trabaho Scholarship Program, Private Education Student Financial Assistance Program, ken iti Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Adamat lang ti TESTA online program kan sabalipay dagiti na ipatungpal na dumadu mga community-based programs iti sinong ti Seal of Good Local Governance. Iti agdama aday ti naka-enroll nga siyang magasot inang mapulok at 7 nga scholars dito syudad ti Baguio upan nga pulok at siyam iti nagturpos 24 nga assessed scholars ken 18 as certified scholars. Manipod Radyo Pilipinas Baguio, Jong Monar ng ipadamag para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Monar mula sa Baguio City. Dadakuin naman natin ang Virac, CAT PPO at Provincial Prosecutor nagkaisa laban sa droga, scam at krimen. Narito si Rosie Nieva para sa balita. Nagkaigwaning pagtiripon ang Catanduanes Police Provincial Office as in Provincial Prosecution Office nganin mas pakusugon pa ang kampanya laban sa kriminalidad sa probinsya. Nagkondusir ng courtesy visit si CAT PPO Provincial Director Police Colonel Virgilio Buena kay banan si Deputy for Operations Police Lieutenant Colonel Joseric de la Peña kay Provincial Prosecutor Mary Jane Santua sa Provincial Prosecution Office sa San Isidro Village, Virac, Catanduanes. Sa ginibong pagpupulong nagkasundo ang duwang opisina na magkondusir nin mga school-based anti-criminality awareness campaign urog na sa mga lugar na igwanin mga nairehistrong insidente nin panlulugos. Pinagtibay man kan duwang opisyal ang mas pinahigot na kampanya laban sa illegal na droga asin mga mapanlinlang na scam. Kabali na ang mga modus na nagagamit o nagpapanggap ng mga hukom asin prosecutor nganing makapanloko nin publiko. Sigun sa CAT PPO asin Provincial Prosecution Office, obheto kan sa indang pagtatabangan na maparikas asin mapatatag ang paghahatod nin
hustisya asin seguridad sa bilog na probinsya. Gikan sa RP Virac, ini si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Rosie Nieva mula sa Virac. Dadako na tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. Undeclared vape na sabat ng Bureau of Customs sa paliparan sa Cebu. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Jessa Agua Ilanan mula sa Cebu. Usa ka pasahero gikan sa nasod sa South Korea ang nasakmitan og vape nga dunay balor di mo menos 66,000 ka pesos sa bagahe niini sa Mactan Cebu International Airport, Lapu-Lapu City, Cebu. Matud sa Bureau of Customs, nakit-an sa security scanning ang kadudahang bagahe sud sa maleta sa pasaherong lalaki, hinungdan nga gihimo ang pisikal nga paghiling. Dito na nakumpirmar nga 200 ka vape products ang maong gidudahan nga sulod sa maleta apan wa gideklarar sa Electronic Customs Baggage Declaration Form kun ECBDF sa BOC. Gipangayuan sa customs og permit ang maong pasahero apan miangkon nga wala kini siya'y nakuha. Tungod niini gisakmit ang maong mga vape pinasikad sa balaod alang sa pagdeklarar sa dalhon nga produkto gikan sa gawas sa nasod aron masiguro nga mabayran ang buhis sigon sa lagda sa gobyerno sa Pilipinas. Ni pahimangno ang Bureau of Customs ug ang Mactan Cebu International Airport sa mga pasahero nga magmatinud-anon sa pagdeklarar sa mga goods nga dalhon sa ilang mga biyahe aron malikayan ang aberya ug silot sigon sa nalapas nga lagda. Gikan sa RP1 Cebu, sa Agua Ilanan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jessa Agua Ilanan mula sa Cebu. Dadako naman tayo sa Iloilo. 87 benepisyaryo ng 4Ps sa Talisay City, Negros Occidental nagtapos na sa programa. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Marian Grace Erenieta. Nag-graduate sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program kon 4Ps ang 87 ka benepisyaryo sa programa gikan sa Talisay City, Negros Occidental. Siningkaron lang sang ginhiwat ang kadaugang graduation ceremony para sa 87 ka pamilya nga nalabot na ang self-sufficiency kag improved quality of life status matapos ang pila ka tuig bilang benepisyaryo sa programa. Bilang kabahin sa transition, gin-turn over ang nag-graduate nga mga pamilya sa local government units sa Talisay City agud masiguro ang padayon nga suporta. Yara sa kahiwatan si Executive Assistant Saulo Lizares, SB Member Wolfgang Yuri Tuvilla, nga chairperson sa Committee on Social Services, kag mga representante gikan sa 4P City Operations Office of Talisay, kag Provincial Operations Office. Nagikan sa Iloilo, Marian Grace Erenieta para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Marian Grace Erenieta mula sa Iloilo. Pupunta na tayo sa rehiyon ng Mindanao. Davao Oriental at Department of Education o DepEd nagkaisa para sa pagpapatayo at rehabilitasyon ng mga silid-aralan sa naturang probinsya. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Maselda Salya mula sa Davao. Mipirma og Memorandum of Agreement ang lokal nga kagamahanan sa probinsya sa Davao Oriental uban sa Department of Education aron mapadayon ang LGU-led construction, repair ug rehabilitation sa mga school buildings sa Davao Oriental. Pinaagi sa among kasabutan, ipatuman sa Provincial Engineering Office ang pagtukod sa 13 ka school buildings nga adunay 29 ka classrooms sa lain-laing lugar sa maong probinsya. Gilauman nga makatabang kini aron mas mapalambo pa ang learning environment ug masiguro ang luwas ug komportable nga mga classroom alang sa mga estudyante sa Davao Oriental. Gikan dinhi sa Davao City, Marcel Mamon Dasalya para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Marcel Mamon Dasalya mula sa Davao.
Dadakuin naman natin ang Butuan City top 4 sa kinilala ng Bureau of Local Government and Finance sa top 20 richest cities sa Mindanao. Pakinggan ang balita mula naman kay Jocelyn Morano. Butuan City nabutang sa ikaapat sa top 20 richest cities in Mindanao. Base kini sa datos sa Bureau of Local Government Finance kung BLGF sa mga locally sourced income alang sa tuig 2025. Ang Butuan mikita sa 1.297 billion pesos gikan sa lokal niini nga mga buluhisan. Samtang nanguna sa listahan ang Davao City nga dunay 7.232 billion, gisundan sa Cagayan de Oro nga mitala sa 3.696 billion, dayon ikatulo ang General Santos City sa 1.326 billion. Samtang nahilakip usab ang Dakbayan sa Surigao sa top 20, diin nabutang kini sa ika-11 nga pwesto nga dunay 378.93 million nga total revenue. Ang lokal nga kinitaan sa usa ka LGU magikan sa business taxes, real property taxes, mayor's permits and licenses, market and terminal fees, economic enterprises ug uban pang lokal nga kinitaan nga nakolekta sa syudad. Sigon sa BLGF, kung mas daghang mamuhunan ug kalihukang pang-ekonomiya, malauman ang taas usab nga kita. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Pupuntahan naman natin ang Marawi Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Lanao del Sur. Isinagawa ang ikalawang Lanao del Sur Human-Induced Hazard Simulation Exercise. Narito ang kabangulat mula naman kay Malik Mambuay. Gia Provincia Lanao del Sur ang gulalan ko Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o di na PDR aremo na nigulan riyan so sikan Lanao del Sur Human Induced Hazard Simulation Exercise o di na bomb drills sa Salamanca Sports Stadium sa Marawi City. Ayan tapsayan adin maswa so gi kapamagupa ulangon o mga agencies ko operational readiness ago public awareness ko kapamangitan ba aragor o di na tuba. May mga presang kambiyak saya sa mga security forces, emergency responders sa medical institutions, mga local government units sa gusto mga media partners ay po dahadas ng kainadin na kambiyaksan na din na pero to din na masa sipkidia cooperational readiness sa community resilience sa gusto effective emergency response mechanism ang gulalan ko kapag sa guwa kapamagupa ay kabasa o mapulo sa PDR arimo sa Lanao del Sur siya sa Mindudina sa Mituri nagyang katingin na lagi day galbog na papakapas igidapya magupan o barang-barang opisina o din agencies o gobyerno. Giyabot si Malik Mambuhay po sa Marawi City para sa Bagong Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyo pong napakinggan ang ulat ni Malik Mambuay mula sa Marawi. Di na nagtatapos ang bugso ng ating mga regional news para sa araw na ito. Susunod na po ang ating mga segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan at Balitang Sports na parehas na ihahatid po sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng Pag-asa. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan mula 7.5 hanggang 15 mm sa loob ng isang oras, mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan mula 15 hanggang 30 mm. Malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito. Higit 30 mm ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang balitang negosyo at kalakalan. Naglaan ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ng halos 7 bilyong piso para sa pagtatayo ng isang dedicated substation na masisiguro na matatag na supply ng kuryente sa New Clark City sa Capas, Tarlac bilang paghahanda sa pagtaas ng demand mula sa planong Artificial Intelligence o AI Industrial Hub. Ayon kay Basis Conversion and Development Authority o BCDA President Joshua Bingkang, tuloy-tuloy ang koordinasyon nila sa NGCP para plansyahin ang detalye ng proyekto, kabilang ang alignment plan na inaasahang matatapos sa lalong madaling panahon. Target na maikabit ang dedicated power connection pagsapit ng taong 2028. Nasa 6.95 billion pesos ang inilaan ng NGCP sa Capas 230 kilovolt substation sa ilalim ng Transmission Development Plan 2024 to 2050. Nag-alok pa ang BCDA ng pondohan muna ang proyekto, ngunit tumanggi ang NGCP dahil kasama na ito sa kanilang capital expenditures. Upang mapabilis ang konstruksyon, nag-aalok ang BCDA ng lupa sa kahabaan ng SC-TEX para sa transmission line papasok ng New Clark City. Kapag operational, magbibigay ito ng kumpiyansa sa mga locator ng AI Hub na magpatakbo ng high-volume manufacturing nang hindi naantala ng power issues. Sasaklaw ng AI Hub ang mahigit 1,600 hectares bilang bahagi ng US-led Pax Silica partnership na layong palakasin ang global AI supply chain. Inaasahan ding papasok ang isang foreign investor para sa 500 megawatt solar project habang nagbabalangkas ang BCDA ng plano para sa isang embedded power plant upang masiguro ang baseload at reliability ng enerhiya. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Bumagsak ng 19% ang bentahan ng sasakyan sa bansa nitong Abril, ayon sa Chamber of Automotive Manufacturers of the Philippines Incorporated o CAMPI at Truck Manufacturers Association o TMA dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis na dulot ng tensyon sa Middle East. Tumaas naman ng halos 4 na beses ang benta ng electric vehicles na patunay ng lumalaking interes sa mas tipid at energy-efficient na alternatibo. Batay sa datos, 27,225 units lang ang naibenta nitong Abril kumpara sa 33,580 noong isang taon, ang pinakamalaking pagbaba mula Agosto 2021. Mas mababa rin ito ng 24.6% kumpara sa bentahan noong Marso. Ayon kay CAMPI President Jose Maria Atienza, hindi pa nakakabawi ang merkado mula sa pagbagal noong nakaraang taon at lalo pang naapektuhan ng oil crisis. Bumagsak ng 14.2% ang passenger car sales habang 20.1% ang ibinaba ng commercial vehicles. Malaki rin ang pagbaba sa Asian utility vehicles at heavy-duty trucks. Sa kabuuan mula Enero hanggang Abril, lumiit ng 11.8% ang total auto sales sa 132,867 units kumpara sa parehong panahon noong 2025. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tumaas ng 6.7% ang bilang ng air passengers sa unang quarter ng taon ayon sa Civil Aeronautics Board o CAB na umabot sa 17.05 million dahil sa pagdami ng biyaheng domestic. Umabot sa 9.03 million ang domestic passengers habang 8.02 million naman ang international. Mas mataas kaysa noong isang taon.
Pinakamarami ang naihatid ng Cebu Pacific at Cebgo na umabot sa 5.1 million. Sumunod ang Philippine Airlines at PAL Express na may 2.49 million habang 291,338 ang dinala ng AirAsia Philippines. May kontribusyon din ang boutique airlines tulad ng AirSwift at Sunlight Air. Sa international flights, 3.97 million ang hinandel ng local carriers habang 4.05 million naman ang sa foreign airlines. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nasa yellow alert muli ang Visayas Grid ngayong hapon ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP mula alas 4 hanggang alas 8 ng gabi. May 2,664 megawatts na available capacity laban sa 2,483 megawatts na peak demand, kaya't manipis ang reserbang kuryente. Mahaba ang listahan ng mga plantang hindi pa rin operational. 12 planta ang naka-forced outage simula pa noong Mayo 2026, isang planta mula Marso, 3 planta mula 2025, 2 planta mula 2024, 2 planta mula 2023 at isang planta mula pa noong 2021. Dagdag pa rito, 13 planta ang naka-derate. Sa kabuuan, 874.1 megawatts ang hindi available sa grid. 2 pangunahing dahilan ang nagtulak sa yellow alert. Patuloy na forced outage ng malalaking coal plants sa Visayas, ang TVI-1, TVI-2 at PEDC-3 at mataas na forecast ng demand ngayong araw. Normal naman ang operation ng Luzon at Mindanao grids. Ipinapalabas ang yellow alert kapag hindi sapat ang operating margin para tugunan ang contingency requirement ng grid. Ibig sabihin, kaunting aberya pa ay maaaring magdulot ng mas seryosong sitwasyon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa halaga ng palitan, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ngayong Lunes, ika-25 ng Mayo, ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 61 piso at 59 na sentimo. Ang Japanese yen naman po ay nagkakalaga ng 39 na sentimo. Ang Singaporean dollar ay nasa 48 piso at 18 sentimo. 4 na sentimo naman ang won ng South Korea at nagkakalaga ng 9 piso at 6 na sentimo ang isang yuan ng China. Sa iba pang palitan ng Hong Kong dollar ay nagkakalaga ng 7 piso at 86 na sentimo. Ang British pound naman ay katumbas ng 82 piso at 71 sentimo. Nasa 71 piso at 66 na sentimo ang euro, 44 na piso at 62 sentimo ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian Rial ay nagkakahalaga ng 16 na piso at 41 sentimo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, susunod naman po ang sports balita. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. May kumpiyansa ang Filipina tennis star na si Alex Eala sa muling pag-apak niya sa clay courts ng Roland Garros ngayong taon. Matatanda ang unang sumabak si Eala sa French Open noong nakaraang taon kung saan natalo siya sa unang round kay Emiliana Arango ng Colombia. Ayon kay Eala, mas handa na siya ngayon. Bilang world number 38, mabigat ang unang makakatapat ni Eala, si number 17 Iva Jovic ng Estados Unidos, pero hindi siya nagpapaapekto. Idol niya si Rafael Nadal at aminadong gusto niyang mas makabisado ang paglalaro niya sa clay. Bago ang French Open, lumaban si Eala sa Strasbourg kung saan nakipagsabayan siya sa isang 3 set na laban kontra Oleksandra Olynyikova ng Ukraine.
Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagliyab ang opensa ni na Scotty Thompson at Barangay Ginebra San Miguel para talunin ang Rain or Shine Elasto Painters 103-98 sa Game 3 ng PBA Season 50 Commissioner's Cup Semifinals sa harap ng mahigit 13,000 manonood sa Mall of Asia Arena. Kumamada si Thompson ng 25 puntos kabilang ang 5 tres, bukod pa sa 7 rebounds, 3 steals at 2 assists para itulak ang Ginebra sa 2-1 series lead. Malaking ambag din si Justin Brownlee na may 24 na puntos, 9 na rebounds at 8 assists, habang nagdagdag si RJ Barrientos ng 17 puntos at 3 tres mula sa kabuang 14 ng Ginebra. Pinakamalaking tira ng gabi ang crucial triple ni Thompson sa huling 2 minuto para itaas ang lamang sa 8, 99-91 matapos ilapit ni Kaylan Chongson ang Rain or Shine. Bagamat nakahirit pa si Jalen Johnson ng 4-pointer sa huling 14 na segundo para gawing 101-98, hindi na sila nakadikit pa matapos i-seal ni Stephen Holt ang laro sa free throw line. Tumapos si Holt na may 11 puntos, 7 rebounds at 3 steals. Sa panig ng Rain or Shine, kapwa nagbuhos ng 23 puntos sina Johnson at Chongson sa kanilang late rally na halos bumura sa 16-point deficit. May 17 puntos si Adrian Nocum, ngunit may 7 turnovers. Habang nagliyab si Andre Karakot sa first quarter sa 5 tres para sa 15 puntos bago tuluyang ma-scoreless sa natitirang laro. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tumakas sa bingit ng pagkatalo ang De La Salle University 84-83 kontra Far Eastern University para makuha ang semifinal matchup laban sa University of Santo Tomas sa 2026 Phil Oil Eco Oil Preseason Cup. Sa kabilang laro, pinatumba ng National University ang dating unbeaten na University of the Philippines 67-64 para makaharap ang San Beda University sa semis. Pinangunahan ni Jacob Cortez ang Green Archers na may 15 puntos at 11 assists habang nagdagdag si Andre Dungo ng 13. Sa diktikang dulo, naitablan ni Dungo ang laro bago sinelyuhan ni Cortez ang panalo sa clutch free throws. Para sa FEU, nanguna si Kirby Moncopa na may 18 puntos. Kompleto ang Final Four matapos talunin ng San Beda ang Letran 82-79 sa overtime. Binitbit ni Daniel Marcelo ang Red Lions na may 22 puntos habang tinira ni Jimmy Reyes ang go-ahead triple sa huling 20 segundo. Nakatakdang magsimula ang semifinals sa Mayo 30. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, totoo sa inaasahan, agad na naging pangunahing sandigan ng Capital One Solar Spikers si Belia Belen sa kanyang rookie season sa Premier Volleyball League o PVL. Bilang standout ng National University, nagpasiklab si Belen sa reinforced at all Filipino conferences dahilan para tanghaling Rookie of the Year sa 2nd Pilipinas Live PVL Press Corps Awards Night sa Mayo 30 sa Novotel, Manila. Nakakuha si Belen ng 186.284 total points mula sa media at team votes, lampas sa kapwa rookies na sina AC Minor, Jean Asis at Riza Nogales. Pangatlo siya sa scoring sa prelims na may 218 points, may 35.16% spiking efficiency at pumangalawa sa reception sa 40.84%. Kasama rin si Belen sa mythical team at tatanggap ng Best Outside Spiker Award.
Kabilang sa iba pang pararangalan, sina Savvy Davison ng PLDT bilang Best Outside Spiker, Jel Cayuna ng Signal Best Setter, Kath Arado ng PLDT Best Libero, Pangs Panaga ng Creamline at Majoy Baron ng PLDT Best Middle Blockers, at Tricia Tubo ng Farm Fresh Best Opposite Spiker. Si Belen ang magiging sentro ng selebrasyon sa parangal para sa pinakamahusay ng PVL ngayong season. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, nagbabalik na po si Steph Vicente. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyo pong napakinggan ang ating mga segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan at Balitang Sports. Magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na si Milo Jonella, Susan Aison, Hiro Lucero, Justin Osias at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating executive producer para sa araw na ito na si Drizel Nanyong. Maraming salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, pati na rin ang naghatid sa atin ng mga segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan at Balitang Sports na si Leo Magpayo, at syempre maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po sa mga nakinig sa edisyong ito ng Ang Pilipinas Ngayon. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.